Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ano ang mahalaga sa ating buhay o what is essential in our life? Pag sinabing essential, dalawang pagsasalin sa Tagalog. Mahalaga at kailangan. Pero kailangang maunawaan natin na hindi lahat ng mahalaga, kailangan natin. Hindi rin lahat ng kailangan natin, mahalaga. May mga bagay na gustong-gusto natin, pero hindi naman talaga natin kailangan. Nung nakaraang pandemic po, para makapag-communion yung ibang miyembro, pinupuntahan ko. At merong mga barangay sa Pasay na mahigpit, lockdown. Hindi ka talaga pwedeng pumasok, may nagbabantay na tanod. So, magpapakilala ako po si Father, magbibigay po ako ng komunyon, kaya ganito, nakatira po siya sa ganyan. Tapos sasabihin sa akin ng tanod, bawal po, Father, pumasok. O sige po, tatawagan ko na lang yung member namin, palalabasin ko. O sige po. At so habang naghihintay ako, biglang may dumating na isang sidecar, may dalang LPG. Sasabi, ay, delivery po sa ganitong address. O sige, pasok. Maya-maya may dumating na sidecar uli. May dalang galon ng mga tubig. Delivery po sa ganito. O sige, pasok. So tinanong ko yung tanod. So bakit sila pinapasok mo, ako hindi? Ay, kasi po utos yan ni Cap, essential. Mga essential lang po ang pwedeng pumasok. So hindi na ako nakipagtalo, pero magandang pagnilayan na may mga bagay na itinuturing nating essential, pwedeng mahalaga, pwedeng kailangan natin, pero ano ang mas mahalaga sa buhay natin? Sa unang pagbasa, sinabi doon sa talata 11 na si Jonas ay nakaalala sa Diyos. Sinabi doon, nang malapit ng mapatid ang hininga ni Jonas sa loob ng tiyan ng isdang malaki, naalala niya ang Panginoon at siya ay nanalangin. 3 araw siya doon, hindi ko sinasabing hindi siya nanalangin. Pero ano yung tinuturo sa atin? Na madalas, pag nasa bingit na tayo ng kamatayan, nakakaalala tayo sa Panginoon. Nagiging mahalaga sa atin yung relasyon natin sa Diyos. Merong lumapit sa akin na isang lalaki nung pandemic din, sa Pasay din. Sabi, Father, ipag-pray mo naman ako. Sige, dadalang kita ng komunyon tuwing linggo. Ano bang problema? May congenital heart disease ako. Nagpapa-check up ako sa Makati, mahal. Kailangan ko ng panalangin. O sige, pagpipray kita. Salamat, Father. Talaga, pangako, pag gumaling ako, magsisimba ako sa simbahan mo linggo-linggo. Gusto mo, araw-araw pa eh. Di pinag-pray, dinala ng komunyon, tuwing magkukomunyon, pinagpipray ko siya. Hindi siya miyembro ng simbahan namin. Nakita niya lang ako sa baba dahil yung bahay niya nasa 2nd floor. Pagkatapos ng ilang linggo, gumaling. Siyempre, ang inaasahan ko, pupunta sa simbahan. Nung tinanong ko na yung kapitbahay, linggo-linggo, nasa beer house. Nakalimot. Kailangan pa ba tayong dumating sa pagkakataon na tayo ay nasa bingit ng kamatayan para tayo ay makaalala sa Diyos? Sa ikalawang pagbasa, anong sinabi doon ng kapitan ng mga sundalo? Mas pinahalagahan niya ang sinabi ng may-ari at kapitan ng barko na maglayag na
ang sabi ni Pablo, wag muna. Mas pinahalagahan niya yung sinabi ng kapitan ng barko. Bagamat kilala niya si Pablo, kilala niya na ito ay nangangaral ng salita ng Diyos at mahalaga sa gobernador, pinahalagahan niya pa rin yung kapitan. Na hindi dapat tumigil ang isang barko dahil papalapit na ang taglamig. Sabi nga sa isang TV series, winter is coming. Hindi pwedeng may barko doon pag taglamig. Kaya kailangan maglayag na tayo. Kaya nung nakita nilang banayad ang hangin, naglayag sila. Pero hindi na alam, ando naman yung kwento, sinagupa nila yung bagyo. Ano ang mahalaga sa ating buhay? May mga pagkakataon na iba-iba yung mga mahalaga sa buhay natin. Marahil ayon sa edad natin, ayon sa katayuan ng buhay natin. Pero marami tayong mapapansin na pinapahalagahan, minsan nga, very ironic. Pag sinabing ironic, kabalintunaan, kung medyo malalim yung Tagalog. Pero ang sabi doon, ironic is may panunuya o pagbabaliktad ng mga pagkakataon na depende sa edad daw ng tao. Na pag ikaw ay 40 taon na, di na mahalaga sa iyo kung nakatapos ka ng pag-aaral o hindi. Bakit? Kasi nakikita mo na may mga taong 40 taon na tagumpay sa kanilang buhay na hindi naman nakapagtapos. Kaya ang sasabihin natin, ba't pa ako mag-aaral? Huli na ang lahat, 40 na ako eh. Yung iba nga hindi nag-aral eh. Mayaman. Pero ang sagot ko naman doon, teka lang, hindi mo naman alam kung nagsumikap ba talaga sila o hindi. Pwedeng hindi nga sila nag-aral, hindi mo nakita, pero sa pagkatapos ng panahon na sila ay nagsumikap, nakaipon, nag-aral pa unti-unti, kaya nila narating yan. Hindi na raw mahalaga yung diploma. Pag 40 ka na. Pag ikaw ay umabot ng 50 o 50, dalawang bagay lang. Hindi na importante yung ganda mo. Kaya yung iba, di ba, hindi masyadong nag-aayos. Pero sa kabilang banda, yung kabilang pisngi o kabilang mukha ng katotohanan, may mga tao naman na pag umabot ng ganito, doon naman sila nagpapaganda. Doon nila naiisip, magpapatato ako ng kilay, papatangos ako ng ilong, magtitina ako ng buhok. Doon nila naiisip, ayokong itapon tong damit na to. Ang ganda, paborito ko tong damit na to. Bagamat, yung damit na yan, damit mo pa yan nung 20 taong ka. Balingkinitang ka pa nun. Ayaw mong ipamigay dahil umaasa ka pa na darating ang panahon, maisusuot mo yan, magbabalik yung dati mong ganda. Kaya ngayon kahit 50 na, may mga naka-crop top pa. Hindi ko lang alam kung sa lugar nyo, pero sa Pasay marami. Minsan nga may nagbimisa ako ng patay sa kalsada. May nagdaan, isang lola, naka-crop top, mini short. Tinanong ko, saan kayo pupunta? Dito, atid ng misa nyo, Father. Kita pa yung tahinong cesarean niya. Kasi nga, crop top eh. Minsan yung damit na paborito natin, kahit hindi kasya, isusuot natin. Mukha na tayong sampalok. Tapos sasabihin ng mga botones, kapit mga kapatid, huwag kayong bibitaw.
Pagbigyan natin tong taong to. Pero, anong mahalaga? Pagdating natin ng 60, nauunawaan na natin yung salitang respeto. Dahil pag tayo ay nag-resign, at tayo ay may hawak na posisyon na mataas, at hindi tayo naging mabuti, o kahit hindi tayo mabuti, nire-respeto tayo nung mga manggagawa natin. Yung nasa ilalim natin. Pero pag nag-resign na tayo, mauunawaan natin, nawawala na yung respeto. Wala ka na sa posisyon eh. Pagdating mo ng 70, hindi na mahalaga kung malaki o maliit ang bahay mo. Bakit? Ilang hakbang lang, pagod ka na eh. May malaking bahay ka nga, 3-story. Yung kwarto mo nasa taas. Hindi ka naman makakyat, walang elevator eh. Konting hakbang lang, marami nang sumasakit. Sabi nga, pagdating mo sa edad nito, kahit wala kang sakit, lahat masakit. Lahat sumasakit. Kaya nagsimula ako sa 40, sabi nila, life starts at 40. Sabi ko naman, maintenance starts at 50. Lumalabas na yan eh. Pero, ano ang mahalaga sa buhay natin? Pinakita sa mabuting balita. Bakit tayo sinabihan? Bakit sinabihan ni Jesus yung 12? Huwag kayong magdadala ng mga bagay na to. Bawal ba? Hindi. Luho ba yan? Kalabisan ba yan? Siguro kung panahon natin ngayon, at ikaw ay pupunta sa ibang lugar at mag-ereplano ka, sasakay ka ng salumpapaw o ereplano. Pag nag-overload ka o baggage, babayaran mo. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang pinapakita at tinuturo sa atin, ano ang kailangan natin at ano ang mahalaga sa atin. Balikan natin yung gospel nung linggo. Sinabi kasi ng lalaki, Panginoon, ano ang kailangan kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan? Ano ba ang kailangan? Sundin mo yung utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mandaraya, huwag kang magnanakaw, igalang mo ang iyong ama't ina, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Ginawa ko na po yan. O may kulang pa sa'yo. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at yung pinagbilan, ibigay mo sa mahirap. So anong sinasabi sa atin? Una, yung 10 utos, hindi sapat. Yung 10 utos, wala kasi akong makitang salitang akma na pagsasalin, translation. Minimum requirement. Father, minimum? Kaya ang hamon ko sa atin o kung yun ang minimum, dapat alam natin yun. Ano yung 10 utos? Get 1 whole sheet of pad paper. Estudyante. Ano yung 10 utos? Una, ako lang ang Diyos, ako ang Diyos na nagligtas sa iyo, nagpalabas sa iyo, nagpalaya sa iyo mula sa Ehipto. Pangalawa, itinuro ko po sa mga bata may hand signal. Pangalawa, huwag kang sasamba, huwag kang gagawa ng anumang uri ng larawan o imahe mula sa lupa, tubig, hangin, at huwag kang sasamba sa anumang Diyos. Pangatlo, Trinity, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pang-apat, igalang mo ang araw ng pamamahinga. Parang unan. Panglima, hand signal ng pipe sa tatay, nanay. Igalang mo ang iyong ama at ina. Kailangan alam natin kasi yun yung minimum. Kaya nga, bagamat nagawa niya lahat, at
kaya nating gawing lahat at may kakayanan tayong tuparin yung 10 utos, may kulang, magmahal. Na sinasabi sa atin, para magampanan, kasi kaya nating gawin ng walang pagmamahal. Yun ang ibig sabihin ng gospel ng linggo. Kaya nating gawin ang 10 utos, kaya nating tuparin ng walang pagmamahal. Pero paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kailangan magmahal tayo para masunod. Kaya nga ang pagmamahal, ito ay bunga ng pagsunod natin doon sa 10 utos. Kaya minimum lang siya. Para sa akin nga, bare minimum. Sabi ni Santo Tomas de Aquinas, grace builds in nature. O ang biyaya ng Diyos ay namumukadkad. Saan? Sa ating kalikasan. Ibig sabihin nun, kung paano tayo nilikha. Namumukadkad ang biyaya kung ipinapamuhay natin, kung tayo ay nagsusumikap na ipamuhay ang kalooban ng Diyos ayon sa pagkakalika ng Diyos sa atin. Inilagay na yan ng Diyos nung nilikha tayo. Kaya nga, magandang pagnilayan yung buto. Pag tinanim mo yung buto, kahit na gaano kaliit, nagiging malaking puno. Nasa kanya na. Pero pag hindi mo itinanim yung buto, hindi siya tutubo. Nasa kanya eh. Wala namang inattendan yung buto ng seminar para maging puno. Wala naman. Kahit ang isda, nung nilikha ang isda, dumami ang isda, nasa kanila, likas sa kanila, ang lumangoy at huminga sa tubig. Wala namang attend ka ng seminar pa, isda ka. Attend ka ng seminar mamaya para matuto kang lumangoy tsaka huminga sa tubig. Wala naman eh. Likas yun eh. Ganon din yung ibon. Attend ka ng convocation para sa paglipad. Para matuto kang lumipad. Wala. Likas sa kanila, maliban na lang kung ayaw nila. Ganon din sa atin. Likas sa atin ang maging mabuti. Likas. Inilagay yan ng Diyos sa atin. Maliban na lang kung ayaw natin. Kung ayaw nating sundin ang kalooban ng Diyos. Ano ang mahalaga sa buhay natin? Nung nakaraang liturgical summit, nakakatuwang maalala kasi pare-pareho lang naman eh pag nagkakamustahan yung mga pari yung kinakamusta ko. Lalo na pag nasa airport na dahil sabay-sabay naman ang flight eh, kadalasan. O Father, pag bata pa yung pare, isa lang naman ang tanong eh, saan ka naka-assign? Anong parish ka? Anong mission ka? Saan banda yun? Pag medyo matagal-tagal na yung pare, O Father, ano nang project mo? Ano na yung mga ginawa mo sa simbahan? Ano na yung pagpapaganda na ginawa mo sa simbahan? Ano yung mga seminar? Pero pag talagang matanda na yung pare, isa lang ang usapan. Ano maintenance mo, Father? Pareho pala tayo. Metformin. Yun na lang usapan eh. Minsan sa Cebu, hindi ko naman dinidiscriminate o minamaliit, ano? Pagpasok mo sa isang dorm, humahalimuyak. Ayun alin, ipikasent. Sabi, Father, yan din pala gamit mo, ipikasent. Pero, ang Diyos ay mabuti. At tayo dapat ay mabuti rin. Kaya nga, pagdating doon sa bandang dulo nung isinugo sila, na sinabi, pag hindi ka itinanggap, pagpag ka ng alikabok, hindi lahat ng kabutihan na ginagawa natin, susuklian ng kabutihan ng iba.
Kahit na minsan kamag-anak pa natin o mahal natin sa buhay, kaibigan natin, asahan po natin na sa ating pagtupad sa kalooban ng Diyos, tandaan natin yung unang binanggit doon, yung pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo. Yung mga kabutihang loob na ginawa natin, na kahit walang sukling bumabalik, lalo na doon sa mga taong inaasahan mo na magbibigay kahit salamat po, Father. Kahit salamat lang wala, hindi tayo dapat mawalan ng hinawa. O sa madaling salita, hindi tayo magsawa sa paggawa. Bakit? Kasi yun ang katauhan natin. Kung ang tao ay mabait sa atin, mabuti sa atin, mabuti tayo. Kung hindi, mabuti pa rin tayo dahil yun ang katauhan natin. Yun ang binigay sa atin ng Panginoon. At ito ang mahalaga. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Magandang pagnilayan sa araw na to kung anong mahalaga at kailangan natin sa buhay natin. Hindi lang sa buhay natin dito, kundi sa susunod pang buhay. Pag-ibig ng Diyos, ang ating pagsusumikap na tuparin ang kanyang kalooban at sa ating pagsusumikap na tuparin ang kanyang kalooban, magkaroon tayo ng mas malalim na pananampalataya.